Para sa update kaugnay sa volcanic smog o VOG mula sa Bulkan Taal, makapanayan natin si PhilVox Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, may namamataan pa rin bang VOG mula po sa Bulkang Taal? Well, pagkatapos ng ulan kahapon, yung na-observe na VOG ay nasa Taal Caldera lamang. So Oo. right now, naghihintay pa tayo ng iba pang reports kung may iba pang VOG around uh, Batangas area. Pero Opo. as of kahapon ng hapon, pagkatapos ng ulan, yung VOG ay na-observe lamang sa Taal Caldera. So malaki pong naitulong talaga ng ulan. Tama po kayo, na-wash out po yung VOG kahapon. Opo, marami po nagpo-post sa social media na sitwasyon dito sa Metro Manila. So gusto lang namin kumpirmahin mula sa PhilVox Director, umabot ba sa Metro Manila itong VOG mula sa Bulkan Taal? Hindi po umabot sa Metro Manila yung VOG na galing sa Taal. Ang nangyari po kasi for the past 3 days, not just in Batangas but also in Metro Manila, mabagal po yung ihip ng hangin. Nasa Opo. 1 meter per second lamang. So on August 15, nakapag-measure po tayo ng 3,355 tons per day of sulfur dioxide sa Batangas. Now, Opo. dahil sa bagal ng hangin, hindi po ito makaangat. Kaya po nagkaroon ng VOG. Now, dito naman sa Metro Manila, the haze that we observed yesterday is most likely due to local pollutants rather than VOG. Katulad po nung nangyari sa Batangas, hindi rin po makaangat yung pollutants dahil po Ayun. mabagal po yung hangin, causing these pollutants to remain at the lower levels and created the haze that we saw yesterday. So ibig sabihin, dito po sa Metro Manila, pollution po yun. Yes po, hindi po yun VOG. Oh. At gaano po katagal inaasahan na itong Bulkan Taal magbubuga po ng gas? Well, kung matagal pa po ito kasi if we compare this with, for example, yung Miyagi-jima volcano sa Japan when it erupted in 2000, it Opo. took several years bago po na-dissipate yung sulfur dioxide emission. So, Opo. it took 5 years. And then a study in 2017 reported that sulfur dioxide emission in that volcano became weak or insignificant. So we'll probably wait for the same number of years bago po totally maging insignificant yung sulfur dioxide emission ng Taal Volcano. Direktor, ito pang sinyalis na ito, baka mangamba po ang publiko at mga residente dyan na sinyalis ang pagputok na uli ng Bulkan Taal? Hindi po ito sinyales na puputok na naman on the same level, on the same magnitude as the 2020 eruption. Opo. Although pwede magkaroon ng phreatic eruption from time to time, pero right now kasi wala po tayong naitalang volcanic earthquake sa Taal Volcano. For the past 12 days, Opo. since August 8, wala po tayong naitalang volcanic earthquakes. And isa po yan sa mga palatandaan natin. So, yung sulfur dioxide naman is just one of the parameters na tinitingnan natin. Opo. So, we look at the data collectively and analyze the data. And again, very significant po yung number of volcanic earthquakes kasi po kapag dumadami po yung earthquakes, ibig sabihin may magma po tayong tumataas at binabasag yung mga bato. Again, for now, wala po tayong earthquakes na itala for the past 12 days. Sa ganyang obserbasyon, kailangan ba itaas sa alert level 2 ang Bulkan Taal, Direktor? Again, hindi pa po kasi po as I've said, wala po tayong volcanic earthquakes na naitala. Yung ground deformation po natin, instead of inflating, kasi po kapag may magma na umakyat, nag-inflate po yung vulkan, ang nakikita po natin ngayon is long-term deflation. Opo. Kaugnay naman po, Direktor, dito sa naobserbahan ng mga taga Batangas, mabaho daw ho yung amoy. May kaugnayan ba yan? Yes, tama po kayo kasi yung sulfur dioxide is asopre po yan. Masangsang Okay. po yung amoy niyan. So, yun po yung VOG and kasama po sa VOG, associated with VOG is yung haze at saka yung masangsang na amoy. Okay. Pwede ko kayo makakuha ng update din po sa magnitude 5.7 na lindol kahapon na ramdam sa Eastern Visayas at Bicol? Well, as of 12 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 17 aftershocks. And yung aftershocks, yung magnitude ng aftershocks nag-range from 1.2 to 3.8. Opo. And lahat po na itong aftershocks ay wala pong nakaramdam. Ngayong araw, maaari ba magpatuloy ang aftershocks, Director? Yes, yung aftershocks naman po, it would take several days bago po mag-dissipate. Okay. Ay, maraming salamat po, PhilVox Director Teresito Bacolcol. Ingat po kayo. Maraming salamat din po.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.